Magandang umaga po, Magandang umaga po, Attorney Kalinisan. Welcome back to ASPN. Magandang umaga po, Ma'am Patpi, Ma'am Ali. Good morning. Ayan, Okay, good ngayong morning. araw na to nakatakda na pumunta dyan si ating whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, no, si Dondon, upang maghain ng ang kanyang sworn affidavit patungkol po dito at pangangalanan yung 15 men in uniform, yung mga pulis na isinasangkot nga po dito sa pagkawala ng mga sabungero na ito. Ano po ang kahalagahan itong ano na to, paghain ng sworn affidavit, attorney, para lang sa ating mga taga-subaybay, malaman po nila itong magiging proseso po that starts with the filing of the sworn affidavit? Yun nga po, ang pinaka-importante po sa lahat, masisimula na yung proseso. Fine, we are investigating. Fine, other law enforcement agencies have been investigating for the past 4 years. Pero ito, talking head na to eh. Itong si alias Dondon na nagtuturo na ng mga tao, nagsasabi na ng mga kwento. So kung alam niya talaga yon at siya ay may affidavit, pupunta siya dito at ilalaglag niya yung mga at sabihin niya yung kanyang mga nalalaman, makabubuti yon dahil meron na tayong complaint affidavit na maaring pagsimulan ng kaso, na maaring pasagutin na natin yung mga all those allegedly involved. Parang yan ay mitsa eh, hindi po ba, attorney? Tama po, tama po. So attorney, ito nga, no, 15 po sila no, na under restrictive custody. When you say restrictive, paano po yan? Nakakulong ba sila or they're allowed to freely roam around the PNP facilities? Are they going to be still paid? What does it exactly mean when they're under restrictive custody? One, I'm allowing the Philippine National Police to do what it needs to do. Doon sa aspetong restrictive custody, maybe that question needs to be answered by the Philippine National Police. Kumbaga, elbow room nila yun. Let us remember that these officers are still uniformed police officers. So, they should follow orders. Kung ano man ang orders nung kanilang superiors, they have to follow. So, kung kasama doon, you stay in one place, you are assigned to one office, then so be it. Let that be. But let me just emphasize that is separate and distinct from other remedies na available to the National Police Commission. Pwede tayo mag-order ng preventive suspension once the case has been filed. So kung mapansin natin na merong threat to life dito at mabigat yung ebidensya, maaari tayo mag-order ng preventive suspension. Okay. Attorney, yung administrative jurisdiction po ng inyong ahensya, ng NAPOLCOM, dun lamang sa mga aktibong pulis. So,